Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Grabe ang balita ngayong araw matapos kumpirmahin ng mga otoridad na nadakip na si dating Justice Secretary Boying Rimulya. Ayon sa mga unang ulat, bigla naman ang operasyon kung saan nahuli siya dahil sa mga kumakalat na nakakagulat na chismis na may kinalaman sa malalim na skandalo. Hindi pa malinaw kung ano ang eksaktong kaso ng ibinibintang, ngunit tila ba umuugong na ito ay may kinalaman sa mga lihim na hindi inaasahang mapupunyag. Sa isang press briefing, iginiit ng ilang opisyal na matagal nang iniimbestigahan si Rimulya, ngunit ngayong linggo lang tuluyang nakalap ang sapat na ebidensya para siya idakpin. Maging ang publiko ay nabigla at halos hindi makapaniwala dahil sanay silang makita si Rimulya bilang taong may matibay na impluwensya sa pamahalaan. Sa halip, ngayon ay siya naman ang nasa ilalim ng masusing pagtatanong at bantay ng batas. Samantala, umusbong ang samot-saring espekulasyon sa social media. Maraming netizens ang paabot ng kanilang reaksyon. May mga natuwa at nagsabing oras na para mapanagot, habang ilan naman ay naniniwalang politika ang nasa likod ng pangyayari. Ang nakakagulat na chismis na pinag-uugatan ng lahat ng ito ay patuloy na ikinukubli ng mga opisyal. Dahilan para mas lalo pang umigting ang interes at pangamba ng publiko. Sa ngayon, nasa kustudiya na si Rimulya at inaasahang haharap sa malalaking kaso na maaaring magdulot ng dagok hindi lamang sa kanyang pangalan, kundi pati sa mga kalyado niyang nasa kapangyarihan. Patuloy ang pag-aabang ng sambayanan kung paano ang mabubunyag sa mga susunod na araw. Ang tanong ng marami, chismis lang ba ang lahat ng ito o may matibay na katotohanan sa likod ng nakagulantang na pag-aresto? At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ano ang tinatago ni BBM? Bakit kailangan patahimikin? Sige. Inireklamo ng inciting to sedition ang isang pulis na nag-vlog tungkol sa kanyang hinaing sa PNP habang naka-uniforme. Eksklusibong nakausap po ng GMA Integrated News ang pulis na nagsabing na-trigger siya sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nasa mataas kayong posisyon, di nyo alam yung nararamdaman ng isang mababang tao lang. Galit si Ito. Kayo na lang, okay? Kayo magtanong. Kasi meron din ako mga nakakausap na pulis, okay? Pero kayo mismo, huwag niyong paniwalaan to sinasabi ko. Kayo personally, tanungin nyo ang mga kaibigan ninyong pulis. Tanungin ninyo yung mga malalapit sa inyong pulis na alam ninyo ay hindi bias. Tanungin ninyo kung tama yung ginawa kay Tatay Digong. Tanungin ninyo kung tama pa ba ang ginagawa ng gobyernong ito. Tanungin ninyo kung sila ay masaya kay Torre. Tanungin ninyo kung tama ang ginawa ni Torre. Tanungin ninyo kung masaya pa sila sa gobyerno. Palihim ninyong tanungin. At ako, in my opinion, kasi yung mga tinanong kong pulis ang sinabi hindi. Sa lahat ng sinabi ko, ang sagot nila hindi. Sa katunayan, may nagsabi pa nga sa akin na maybe 95% ng pulis sinasabi mali yung pagkakaaresto kay PRRD. Hindi sila sang-ayon sa ginagawa ni Torre. But again, huwag niyo akong paniwalaan. Kanya-kanya po tayo. Kayo magtanong mismo. Alam ko, bawat isa sa atin kahit papaano ay meron tayong kakilalang pulis or meron tayong kaklose na pulis. Kayo mga nanonood dyan, pakilagay sa comment section kung ano sa tingin ninyo sagot doon sa mga tatanong ninyo doon sa pulis. Kung sila ba ay masaya pa sa gobyernong ito. Kung tama ba yung pagkakahuli at binitbit si Tatay Digong pinagbenta dito sa mga puti. Sige, pakisagot dyan sa comment section. Roman Francis Steve Fontillas sa video na ipinost niya sa social media. Habang naka-uniforme ng pulis, nagsalita siya tungkol sa prinsipyo at pag-apak sa dignidad. Ayon sa PNP, politically charged daw ang mga sinabi ni Fontillas sa kanyang mga post na tugon daw sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinampahan si Fontillas ng reklamong inciting to sedition, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act sa Quezon City Prosecutor's Office. There are certain limitation and extent po na paggamit po ng
ng social media, especially during official time at resources po at even yung paggamit po ng uniforme habang nagbablog. Sa aking eksklusibong panayam kay Fontillas, Alam mo, ang daming pulis na nagbablog na naka-uniforme. Hardo, pakicheck mo. Ang daming pulis nagbablog naka-uniforme. Maraming pulis nagbablog na naka-duty. Kung yan lang talaga ang kaso nyo dito sa pulis na ito, ang babaw. Pwede nyo kasuhan. Pero isasabihin yung sedition? I don't agree. I mean, hindi ako pulis, okay? Hindi ko alam kung anong sinumpaan ng mga pulis. Hindi po ako bihasa. Baka iba po ang batas ng pulis. Kasi syempre meron silang sarili nila eh. 'Di ba? So ayokong husgahan doon. But sa aking tingin, hindi naman po dapat inaawat ang isang tao. Whether ikaw ay pulis o hindi ka pulis, abogado ka o hindi ka abogado, doktor ka o hindi ka doktor, kahit anong profesyon mo, wala naman siguro masama na maglabas ka ng hinaing ng anong nasa loob ng puso mo. Kasi hindi naman kayo robot eh. Hindi naman diktador ang gobyerno natin, tama ba? Tanong ko sa inyo. Diktador ba gobyerno natin na hindi na kayo, bawal dito, bawal ka mag-comment dito, bawal ka pumunta rito, bawal ka sa social media, bawal ka mag-attend ng Duterte rally. Ganun. Eh ano tayo? Democratic country pa ba tayo? O diktador country na tayo? Yes, sinabi niyang nagpatong-patong daw ang hinanakit niya sa PNP na pinalala pa sa pag-aresto kay Duterte. Na-trigger din ako dyan. Kasi bilang pulis, hindi ako kasang-ayon sa ginawa nila. Never ako nag-udyok or nag-invite ng mga kasamaan ko na mag-aklas sa bayan. Kasi Yun! wala naman akong purpose na mag-aklas sa bayan. O, yun na importante. Hindi mo naman sinasabi. Tayo naman yung nagtatawag lang tayo ng rally. Katulad nito, hindi naman siya nagtatawag din naman ng rally. Hindi rin naman siya nagtatawag mag-aklas. Di ba? Naglalabas lang siya ng saloobin. Baka mamaya bawal na makipagtalik. Baka mamaya bawal na makipag-date sa pulis. Baka mamaya pagkang ide-date mo ay maka-Duterte, bawal na. Baka mamaya bawal na kung ang syota mo taga Davao. Bawal na siguro kung ang asawa mo ay maka-Duterte. Pambihira. Ako sa akin lang, simple lang naman to, Marcos eh. Kung wala kang tinatago, hayaan mo magsalita ang mga pulis. Tao yan eh. May damdamin yan. Sa katunayan, yung mga nasa middle rank na yan, sila yung madami. Sa tingin mo, masaya sila sa galawan sa ibabaw? Hindi. Yung honest question lang. Hindi tayo nag-aano dito ng sedition ha. Tanong mo, masaya kaya yung mga nasa ibaba niyan? Yung mga low ranking tsaka yung mga nasa middle? Masaya pa ba sa mga bossing nila? Nagtatanong lang tayo. Wag naman sanang ganun, di ba? Hanggat wala ka namang planong pabagsakin ng gobyerno, siguro naman may karapatan din naman itong mga pulis. Pambihira, binubuwis nila buhay nila araw-araw. Tapos hindi sila pwede magsalita ng kanilang damdamin. Hindi ko maintindihan kung ganyan ang batas ng mga pulis ha. But siguro kung may mga nanonood sa aking pulis, pakilagay ninyo. Mali ba ang aking interpretasyon? Kailangan. Pag sinabi nila, masaya ka. O pag sinabi nila, tama yung pagka-aresto kay PRRD, ka na lang. Oo, legal ba yun o illegal? Ano bang sagot nyo? Mga boss, mga general, ano ba sagot nyo? Legal o illegal? Legal tayo lahat. Gusto nyo laging masaya? Gusto nyo laging tama? Babalikan ko yung tanong, Marcos, ano ba yung tinatago ninyo? Kasi alam nyo, kung masasaya, yung mga nasa baba, at saka yung nasa middle, wala kayong dapat katakutan kahit sila ay maglabas ng kanilang hinaing. Hindi naman kayo pinapatalsik, hindi naman nagkukudeta. Naglalabas lang na kanilang saloobin ang kanilang damdamin. May tinatago ka ba, Marcos? Kung ikaw ay nagsisilbi ng tama sa bayan at wala kang tinatago, anong kinakatakot mo? Kung sa tingin mo tama yung ginawa ninyo kay Duterte, anong kinakatakot mo? Kung sa tingin ninyo ay wala kayong secret deal ng ICC, wala kayong tinatago, anong kinakatakot ninyo? Kahit lahat ng pulis mag-vlog ng kanilang saloobin, hanggat hindi naman kayo pinapatalsik at hindi naman nagtatawag na mag-aklas, huwag kang matakot. Kasi tama naman ang ginagawa mo. Unless
You know, sa sarili mo, mali yung ginawa nyo kay Tatay Digong. Talagang kakabahan ka ron. Mapapraning ka ron. Baka mamaya nagmumultivitamins kayo, nasobrahan kayo sa multivitamins, lalo kayo mapapraning. Hindi ba? Bawas-bawasan nyo yung coke. Ay, totoo yan, nakakapraning ang coke ha. Pag sobra ka sa kape, nakakapraning din yun. Ako mahilig kasi ako sa kape. Magpapalpitate ka dyan. Kaya kung ikaw ay baka nasosobra ka sa multivitamins o sa Coca-Cola or sa kape, Marcos, bawas-bawasan mo. Nang hindi ka napapraning kasi parang praning ka dito. Oo, para kang praning. Sa totoo lang. Ha? Ayusin mo yung pakikisama mo sa mga pulis at siguraduhin mong naaayon sa batas ang galawan mo. Hindi lang dahil sinusunod ka ng mga general. Kung maayos ka, wala kang dapat ikatakot. Ang purpose ng vlog ko lang is to express my principles and hinaing. Oh, masama ba yun? Sige nga yung mga nanonood nito. Masama ba yun? Pakisagot. Masama ba yung vlog nitong pulis na ito? Na sa tingin niya illegal yung pagka-aresto kay kung talaga namang sa tingin niya illegal, anong gagawin? Patayin niyo yung pulis? Idemanda niyo yung pulis? Tanggalin niyo yung pulis? Ikulong niyo yung pulis? Para sabihin legal? May mauubos ang pulis natin kung ganyan. Sa organization, Sabi ni Fontillas, handa siyang harapin ang lahat ng reklamong isasampa laban sa kanya. Inirekomenda na raw ng QCPD sa Regional Director ng NCRPO na isailalim sa restrictive custody ang nasabing pulis. Idiniin ni PNP Chief Romel Marbil, hindi nila papayagang mabawasan ang pagtitiwala ng... Ako, nagtatanong lang naman. Wala akong masamang ibig sabihin. Sa tingin ninyo, yung mga mabababong rango dito kay Marbil, yung mga hindi general, natutuwa pa kaya sa pamamalakad nitong sila Marbil? Tanong lang. I'm just really curious. Kasi ang tao, organic eh. Halimbawa si Tatay Digong. Pag gusto talaga ng taong bayan si Tatay Digong, meron mang tumaligsa sa kanilang kaunti, lalabas yung damdamin ng taong bayan para kay Tatay Digong. Hindi mo kailangan pilitin. Halimbawa, parang kay Marcos, kung gusto talaga ng taong bayan si Marcos, hindi mo kailangan bigyan ng ayuda taong bayan. Hindi mo kailangan pagbawalan ng taong bayan. Kung mahal ka niyan, mahal ka niyan. Pero ako naniniwala kay Baste, hindi mahal ng Pilipino si Marcos. Kaya nga, tatanungin ko rin, sa tingin ninyo to si Marbil, mahal ng ibang pulis? Hindi yung mga generals ha? Yung mga nasa lalo si Torre. Ano sa tingin ninyo? Nagtatanong lang po. Ang publiko sa PNP at ang sinumang police officer na magpapahina sa integridad, serbisyo at profesionalismo ng PNP ay tatapatan ng buong puwersa ng batas. Hindi, no? Para sa GMA Ganyan na sila ngayon. So, kayong mga pulis, tahimik na kayo. Pag sinabi ni Toring talon, talon. Pag sinabi ni Marbil luhod, luhod. Pag sinabing tahimik, sakit sa ulo sa Pilipinas. Ay nako, Castro, pinauuwi si Roque. Ipahuhuli nyo din pag uwi dito. Pag dating sa airport, pahuhuli nyo agad. Ay, sige. Tingnan natin. Paano ang procedure nito, Kong? Pwede nyo po bang sabihin sa amin, yung sulat ba i-course through what agency, DFA? Yes, oo. So pangungunahan ng Makabayan yung pagre-raise nito na Pangungunahan ng Makabayan ang pagre-raise nito ng alin? para harangin yung request or application ni Harry Roque ng asylum sa Netherlands. Kaya kasi si Attorney Roque ay nag-a-apply ng asylum sa Netherlands. Alam naman natin, eksperto po si Roque patungkol dito sa ICC, no? So, siya ay makakatulong sa team ng Duterte bilang kanyang abogado dyan sa ICC. So sa madaling salita, kaya ginigiba po si Roque dahil ayaw nila magkaroon ng lamang ito si Tatay Digong. Lahat, alam naman natin basta patungkol sa makakatulong kay Tatay Digong, lahat na makakatulong sa mga Duterte, tatagpasin nila. Ganyan po ang galawan dyan. Okay? So, gusto nilang pauwiin ito at hindi bigyan ng Netherlands ng asylum si Roque. Ito ay iproproseso ng Quadcom at dadaan ito rin sa channel, sa proper channel. Ito, padadaanin nila sa Quadcom. Okay, yung pagkontra dito. Sige.
Kasi alam naman natin, pwede itong maging government to government ang magiging channel nito. Ang sa kanya, government to government ang magiging channel nito. Para sa akin, mali yun. Hindi, tama po yun, pero mali yung sinasabi niya na padadaanin niya to sa Quadcom at sasabihin na dapat si Attorney Roque ay hindi bigyan ng political asylum. Una, hiyang-hiya naman ako sa iyo, Castro. Tama po ba na ikaw ay convicted child abuser? Nagtatanong lang, hindi kita chinichismis. Totoo ba na dineklara ka na ng korte? Convicted, declared as child abuser. Totoo ba? Hiyang-hiya naman ako sa iyo, napakalinis mo. Ikaw pa talaga ang kikilos against Attorney Roque. Kakahiya ka naman. Ay, ako pala nahihiya sa'yo. Dahil sa sobrang linis mo, hindi ako makatingin sa'yo at hindi ako makadikit. You are so clean. Pangalawa, bakit Quadcom? Bakit ayaw nyo ba gamitin ng korte? Di ba? Yung Quadcom, you will investigate only in aid of legislation. Hindi ko po maintindihan. Kayo ay mag-iimbestiga lang para kayo ay matulungan makagawa ng batas. Yan po ang congressman at congresswoman. Yan po ang Quadcom. Bakit kailangan mo padaanin sa Quadcom at hindi sa korte kung gusto nyong pauwiin si Attorney Roque? Kasi siguro, ito tingin ko dyan, wala kayong panalo sa korte. Kasi alam ninyo mahina ang ebidensya ninyo. Ang alam nyo lang, dyan sa Quadcom dahil magkakakampi kayo dyang mga buhaya. Magkakakampi kayo dyan Ang layo na lumalayo na tayo. At kailangan nyo si Roque para makagawa ng batas. Aabalahin nyo yung magtatanggol sa dating presidente na ipinatapon sa mga puti dahil gusto nyo maggawa ng batas. Anong kalokohan to, Castro? Naiintindihan pa ba nyo ako anong trabaho ninyo dyan? Naiintindihan nyo ang difference ng legislative sa judiciary? Lahat parang gusto nyo husgahan. Kung po pwede, ikulong lahat ng mga makaduterte. Pinakulong mo nga yung isang general Di ba? Kayo na ang may karapatan. Kayo na magkarapatan mag-contempt. Kayo na may karapatang manghusga. Ipinapaalala ko lang hindi kayo judge. Hindi kayo judiciary. Ma'am Castro, legislative kayo. Gumawa ka ng batas. Kayong laging nakikialam sa politika. Pag may patungkol sa Duterte, gusto nyo kontrahin. Hindi po yan ang trabaho ng congressman. Hindi yan ang trabaho ng party list. Asikasuhin mo kung ano ang advokasya ng party list mo. Asikaso mo si Roque. Ayusin ninyo kung bakit ka hinalal ng taong bayan. Ewan ko nga ba, ba't ka nga ba hinalal? To represent yung advokasya. Hinalal ba kayo ng taong bayan para bakbakan ng Duterte? Yung mga congressman sa distrito, hinalal ba yan ng taong bayan para imbestigahan ang confidential funds ni BP Sara? Hinalal ba ng taong bayan yan? Mga congressman na yan, sa distrito nila, para babuhin ng Duterte? Yan na ang trabaho ng legislative ng mababang kapulungan? Paalala lang po, baka hindi nyo naiintindihan na trabaho nyo. Kaya gusto natin simulan na yon para mas ma-process na rin natin kung ano man yung tamang pamamaraan na makarating yung aming recommendation not to give give asylum to Harry Roque. So dadaan pa yan dun sa proseso at gusto natin yan simulan na. Ma'am, kasi diba sa pagkakaintindi ko, bago ka payagan na mabigyan ng asylum, kailangan may political persecution Can you believe na mayroong political persecution ngayon? Si Harry Roque versus political persecution versus pagpapatupad lang ng batas. Kaya nga nakakatawa itong si Roque. Tanga lang ang maniniwala na walang political persecution patungkol kay Roque. Bigla siya nagkaroon ng kaso sa Pogo. Meron siyang biglang kasos na ano yung kaso ni Roque? Hindi ko maintindihan. Meron pa bang tanga bukod doon sa mga panatiko ni Marcos na naniniwalang walang political persecution nangyayari sa bansa natin? Ewan ko lang kung gaano katindi ang utak ninyo kung kayo hindi nyo pa nakikita. It's brighter than the sun yung political na pang-aapi sa mga kalaban. Ganyan na po katindi ngayon. Saan ba kayo nakatira? Sa Mars? Hindi nyo nakikita? Si Harry Roque mukhang hindi niya alam ang ibig sabihin ng asylum. Kasi pangunahin na dahilan kung bakit nag-a-apply ng asylum ay talagang
hindi tamang yung pagpo-prosecute sa iyo politically ng iyong gobyerno. Totoo yun. Yun lang naman ang asylum eh. Magsisika na asylum dahil ikaw pinag-iinitan politically. O yun lang. Hindi ba? Tanong ko sa'yo, kung si Roque sobrang sip-sip kay Marcos, may kaso kaya siya? Hello! Naman! Nagtatanga-tangahan pa tayo eh. Kaya yung kailangan niya lang naman gawin ay maging accountable siya doon sa mga issues sa kanya ng House of Representatives, particular ng Quadcom. Nakita mo, bakit sa House? Ba't sa Quadcom? Kung may kaso si Roque, ba't di nyo kasuhan? Ganyan ang ginawa nyo kay Tatay Digong. Hindi nyo kasuhan. Puro kayo bintang. Blinow up nyo pa yung number. 30,000, 40,000. Yung pala, ilan lang. Pagdating sa ICC, ilan lang. Tapos hindi naman kayo pansinin ng gobyerno na fake news. Bira ang nangyayari sa Pilipinas. Oh. So, yun yung gusto niyang takasan, no? Yung accountability, no? Parehas sila nung kanyang amo na takasan nila yung kanilang accountability dito sa Pilipinas, kaya nagsisik ng asylum. Kaya sa Hindi nagsik ba ng asylum si Katulad daw ng amo niya. Sino pinagtutunguhan nitong amo niya, yung si Duterte? Nagsik ba ng asylum si Duterte? May alam ba talaga to sa politika? Ano ba ito si Ano ba ito si Castro? Ba't ka ba nakaposisyon? Ewan ko sa iyo. Na nagtatago hindi raw harapin. Yun nga ang gusto ni Tatay Digong, harapin dito sa korte natin eh. Hindi naman siya nagsik ng asylum sa ibang bansa. Kayo nga ang nagpadala sa kay PRRD sa ibang bansa. Saan ka ba nagpupunta? Saan ka ba pinabili ng suka? At hindi mo na iintindihan yung nangyayari sa Pilipinas. Kailan nagsik ng political asylum si Tatay Digong? Sino ba tinutukoy mong amo niya? Di ba si Digong? Si Tatay Digong? Ang hihina talaga ng utak na ito si Castro. Pag ganito talaga ang ating mga party list, tanggalin na ang party list. sabi ko nga, dapat ay hindi ito payagan ng bansang Netherlands, no? Dahil hindi naman siya politically persecuted dito eh. Siya pa nga yung dapat na singilin, no? ng ating mga mamamayan, Hindi siya politically persecuted? Sino nagsabi? lalong-lalo na yung mga biktima rin nung EJK dahil siya yung nagdi-defend ng ginagawang kabalbalan ni Duterte dito sa war on drugs. So pagka nagdi-defend ka ng isang kliyente mo, kung ikaw ay abogado, may kaso ka? Alam mo, Quadcom, pakausap nyo muna sa abogado to si Castro. Yung kanyang bunganga, lumalabas yung laman ng utak niya at saka nung noon niya. Talaga eh. Sabog-sabog. Ano ba talaga? Nagmo-multivitamins ka ba, Castro? Matanong ko lang. Ikaw ba ay nag-Coca-Cola rin? Mahilig ka ba sa soft drinks? Parang nasunog yung utak mo. Bawas-bawasan mo yung soft drinks. If you have a direct message lang po sa kanya, ano po yung mensahe nyo kay Attorney Harry Roque? Ano mensahe mo kay Roque? Bueno, sabihin ko sa kanya, Mars, umuwi ka Naku, Mars. Nagdadalaga si Castro. Ay, Mars. Umuwi ka na. dito at harapin mo yung yung mga tinatanong ng Quadcom dito at i-clear mo yung sarili mo muna dito, no? Bago ka mag-abuga-abogado kay Gulo nyo rin kausap, no? Clear mo muna yung sarili mo dito, pumunta ka dito, umuwi ka dito, bago ka mag-aboga-abogaduhan dyan. Si Roque gusto ron, pinauuwiin nyo. Si Tatay Digong gusto rito, pinadala nyo ron. Tingnan mo anong kabalbalan niyang. Ba't hindi nyo pahuli sa ICC tas doon nyo litisin? At totalan doon na si Roque. Tapos si PRRD pauwiin nyo rito. Ang gulo-gulo nyo, yung gustong umuwi, ayaw nyo pauwiin. Yung ayaw umuwi, pinauuwi nyo. Ano ba naman kayo? Pambira itong mga ito. Bawas-bawasan nyo yung kung ano man yung vision ninyo, ha? Baka kulang na kayo sa tulog. dating Presidente Duterte. Nag-exercise ka ba? Baka sobra ka sa exercise, ha? Baka yan ang bisyo mo. Ano kaya, Castro? So, karapatan mo naman yan na mag-abogado. Pero dapat harapin niya muna yung mga questions ng members ng Quadcom dito. At Dito siya nandito. Harapin niya muna yung questions. Pwede naman, di ko gusto may question kayo. Padala niyo yung question, sasagutin niya. Hindi, puro siya dito. Harapin muna dito. Dito. Bigyan niyo nga ito ng internet. Baka gusto lang nito ng internet. Dito ma-clear out niya yung kanyang relation, no? O yung involvement niya. Clear out niya muna yung kanyang relation. Si Castro. Kulit mo, Castro. Ha?
i-clear niyo muna yung kanyang relation. Ano ba relation? Sino bang karelasyon ngayon ni Attorney Roque?